May tutulong po ba ako sa inyo, Ginoong Simon? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung hindi ako nagkakamali, sa mismo lugar na to tayo nagkita 13 taon na nakalilipas. At kung hindi ako nagkakamali, kay si Crisostomo Ibarra, si Ginoong Ibarra, na pag-aakala ng lahat ay patay na. Isang nakamamatay na limang yung nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na maaari kang masawi sa kay mga kamay? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Ang pagkakatuklas mong ito sa aking lihim ay malaking banta sa akin. Ang plano ko matagal ko nang pinagandaan. Sa plano ko pagigante. Sa plano ko matagal ko nang pinagandaan. Hindi, Ginoong Simon. Dahil dyan, kayo'y nahatulang bilang isang filibustero. At dahil doon kayo'y nakulong, hahayaan nyo na naman ba itong mangyari? Walang ibang nakakaalam nito maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka sa aking landas, ay mananatili pa rin ito sa lihim. Madaling palabasin na napatay ka ng mga tulisan dito sa gubat. Kung kayo'y nagkamali pala sa pagkakakilala sa inyo, Ginoong Simon. Totoong ako'y naparito 13 taon nang nakakaraan. Upang gunitain ang pagkamatay ng aking kaibigang, inialay ang kanyang buhay para sa bayan. At ngayon ako'y nagbalik. Nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalain ang lason na iwan ay patuloy pa rin lumalaganap. At ang mga kabataan, sunod-sunuran sa mga praile. Nagpapaalipin at hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ang magbubuklod na tuluyan sa ating mga Pilipino. Isang pagkakamali! Kahit kailan ay hindi natin ito magiging wikang pambansa. Aanin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Ginoong Simon, mali ang inyong iniisip. Sa simula pa lamang ay natagpuan ko na ang inyong lupon. Pinag-uusapan ninyo ang tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Ninais ko kayong lapitan ngunit hindi ko na tinuloy pagkat alam kong iisipin nyong nasisiraan lamang ako ng bait. Ngunit na sa akin ang pagkakataon. Hahayaan kita mabuhay, Basilio. Sumama ka sa akin. Sabay nating isa katuparan ang aking mga plano laban sa mapang-api. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit ako'y may mga plano rin. Gusto ko makapagtapos. Gusto ko maging isang doktor. At anong iyong mapapala kapag ikaw ay nakapagtapos? Makikita mo bang masaya ang bayan? Makikita mong masaya ang mga tao? Hayaan mo lang ba ang iyong ina at kapatid na nalibing sa ilalim ng lupa habang tinatapakan ng mga mapang-api? Anong nais niyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipagtanggol kayong ako mismo ay wala? Isa lamang ang hamak na estudyante, wala sa buhay. Hindi maaaring ipahukay ang aking ina at iharap ang kanyang bangkay sa hukuman at pagkatapos magbibintang ng kung sino-sino Kastila. At paano kung ibigay ko sa iyo ang aking tulong? Ginoong Simon, magbabama ng hatol ang hukom ay wala na silang magagawa. Hindi nakakayanin buhay na kanila pa siya ang aking ina at kapatid. Hayaan na lang natin sila, wala rin tayo mapapala sa ating pagigigante. Pareho lamang tayo ng karanasan, Basilio. Ganyan din ako noon. Ipinagsawalang bahala kong lahat. Ngunit sa pagsasawalang bahalang ito, ikaw pang naging masama. Ikaw pang kanilang kamumuhian. Ako pa ang kanila kamumuyan sa kabila ng mga ginawa nila sa akin? Natural lamang sa tao ang magalit sa kanyang nasaktan, Basilio. Palubog ng araw, bumalik ka na sa inyo. Ngunit meron lamang ako na isabihin. Hindi ko hinihiling na itago mo ang aking lihim. Ngunit kung nagbago man ang iyong isip, puntahan mo lamang ako sa bahay ko sa eskolta. Tama kayang aking ginawa? Bahala na! Mamamatay ang mga mahihina at matitirang mga malalakas. Konting tingis na lang! Malapit na akong magtagumpay! Konting tingis na lang! Ha 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 ha! Ha 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 ha!